Kumusta mga ka-daily? Handa na ba kayong baguhin ang takbo ng inyong financial life ngayong taon? Marami sa atin ang pagod na sa cycle ng kaba tuwing sasapit ang bayaran. Pero alam nyo ba na ang sikreto sa pagyaman ay wala sa laki ng sahod kundi sa emosyon ng inyong pera? Ngayon ay hihimayin natin ang 10 makapangyarihang aral mula sa sikat na librong Happy Money ni Ken Honda. Siguraduhin na tatapusin nyo ang video na ito hanggang dulo dahil sa huling bahagi ay tatalakayin natin ang pinakamahalagang impormasyon at aral na magsisilbing susi para tuluyan ng maging magnet ng swerte at kasaganaan ang inyong bulsa. Disclaimer, ang lahat ng impormasyon na ibinahagi dito ay para sa education at inspirasyon lamang. Ito ay hindi financial advice. Bago natin simulan, paki-like naman ng video nating ito dahil malaking tulong na po yan sa mga content creator na kagaya namin. Maraming salamat po. Aral number 1. Ang konsepto ng arigato your money o ang pagpapasalamat sa bawat pagdaloy ng pera. Minsan ba naisip mo ka-daily kung bakit parang may kasamang bigat sa dibdib tuwing naglalabas ka ng pera para magbayad ng kuryente o kaya ay pambili ng bigas? Ayon kay Ken Honda sa librong Happy Money, ang unang hakbang para mabago ang iyong financial life ay ang pag-a-apply ng tinatawag na arigato in at arigato out sa bawat sentimong dumadaan sa kamay mo. Ang ibig sabihin nito ay imbes na manghinayang o mainis ka tuwing nababawasan ang laman ng wallet mo ay dapat mo itong pasalamatan dahil ang perang iyon ay may silbi at may pinatutunguhan. Isipin mo na lang na ang binabayad mong 2,000 pesos sa kuryente ay ang dahilan kung bakit may ilaw kayo sa gabi at may electric fan na nagpapalamig sa inyong pamilya, kaya imbes na magreklamo ay sabihin mo sa iyong isip na salamat pera dahil nabigyan mo kami ng komportableng buhay. Kapag ginawa mo itong habit ka-daily, ay mapapansin mo na unti-unting mawawala ang takot mo sa pagkawala ng pera dahil alam mong ang bawat paglabas nito ay may katumbas na serbisyo o halaga na nakukuha mo pabalik. Napaka-importante rin na bitawan mo na yung tinatawag na sakit sa loob tuwing sumasapit ang bayaran ng mga bills o tuition fee ng mga bata dahil ang negatibong emosyon na ito ang humaharang sa swerte. Sa ating kultura ay madalas nating marinig ang mga katagang ang hirap kumita ng pera. Kaya naman tuwing gagastos tayo ay parang may kasamang kurot sa puso na hindi natin maipaliwanag. Pero kung iisipin mo ka-daily ang pera ay parang enerhiya lamang at kung ang ibibigay mong enerhiya sa paglabas nito ay galit o panghihinayang, ay ganoon din ang babalik sa iyo na stress at pag-aalala. Ang specific actionable guide dito ay subukan mong hawakan ang iyong pera o tignan ang iyong banking app bago ka mag-transfer ng bayad at huminga ng malalim habang sinasabi sa sarili na, salamat dahil may pambayad ako. Ang pagpapasalamat na ito ay isang senyales na kinikilala mo ang abundance o ang pagiging sapat ng iyong resources sa kasalukuyan kaysa mag-focus sa kung ano ang mawawala sa iyo. Isa pang practical na paraan para ma-apply ito sa araw-araw ay ang pag-bless sa iyong wallet o sa kung saan mo man itinatago ang iyong cash para maging positibo ang tingin mo rito. Huwag mong ituring ang iyong wallet na parang isang libingan ng mga resibo o tambak ng kalat, kundi ituring mo itong tahanan ng iyong kaibigan na walang iba kundi ang iyong pera. Ayusin mo ang pagkakalagay ng mga bills na English words na 100 pesos o 500 pesos at siguruhing hindi sila lukot-lukot dahil ang pagrespeto sa pera ay simula ng pag-attract ng mas marami pa nito. Kapag tinitignan mo ang iyong pera bilang isang tool na tumutulong sa iyo imbes na isang master na kinatatakutan mo, ay mas magiging maluwag ang daloy ng iyong kabuhayan. Tandaan mo ka-daily na ang taong marunong magpahalaga sa maliit na halaga ay siyang pinagkakatiwalaan ng mas malalaking halaga sa hinaharap. Kaya simulan mo ang pagpapasalamat kahit sa barya-baryang sukli na natatanggap mo mula sa diip o sa palengke.
Huwag mo ring kakalimutan na magpasalamat sa mga small wins mo pagdating sa usaping pinansyal, dahil madalas ay nakakalimutan nating i-celebrate ang mga maliliit na tagumpay. Halimbawa ay nakatabi ka ng extra na 50 pesos ngayong araw, o kaya naman ay nakaiwas ka sa pagbili ng kape, na hindi mo naman talaga kailangan ay pasalamatan mo ang iyong sarili at ang iyong pera sa disiplinang ito. Ang pasasalamat sa maliit na bagay ay nagbubukas ng pintuan para sa mas malalaking opportunities, dahil tinuturuan mo ang iyong utak na tumingin sa kung ano ang mayroon ka imbes na sa kung ano ang wala. Marami sa ating mga Pilipino ang laging nagsasabing kapos kami o sakto lang. Pero kung bibilangin mo ang bawat biyayang dumadaan sa kamay mo sa loob ng 1 month, ay magugulat ka kung gaano nakalaki ang na-manage mong pera. Ang mindset na ito ay hindi lang tungkol sa pagiging positibo, kundi tungkol sa pagiging mindful at conscious sa bawat transaction na ginagawa mo para hindi ka lang basta-basta naglalabas ng pera ng walang malay. Sa huli ka daily ay iwasan mo na yung madalas nating sabihin na pera lang iyan o madaling kitain ng pera, pero mahirap ipunin dahil ang mga salitang ito ay nagpapakita ng kawalan ng respeto sa iyong pinagpaguran. Ang pera ay produkto ng iyong oras at talento. Kaya kapag minamaliit mo ang iyong pera, ay parang minamaliit mo na rin ang iyong sariling kakayahan. Sa modernong approach na itinuturo ni Ken Honda, ang pagiging grateful sa bawat piso ay ang pinakamabilis na shortcut para maging happy ang iyong pera at ang iyong buhay sa pangkalahatan. Simulan mo ngayong araw na mag-apply ng arigato technique sa bawat pagbili mo ng load o pag-order mo online, at mapapansin mo ang unti-unting pagbabago ng iyong mood at ang paggaan ng iyong pakiramdam pagdating sa usaping pinansyal. Hindi mo kailangang maging milyonaryo para maging masaya ang iyong pera, dahil ang happiness ay nagsisimula sa kung paano mo ito tinatrato at pinapahalagahan sa bawat sandali ng iyong buhay. Aral number 2. Piliin ang happy money versus unhappy money a happy money. O ang pag-iwas sa perang galing sa takot at stress. Alam mo ba ka-daily na ang pera ay hindi lang basta papel o numero sa screen, dahil ito ay may dalang emotion na nakakaapekto sa buong buhay mo. Ayon sa pananaliksik ni Ken Honda, ang happy money ay ang perang dumadaloy ng may kasamang pagmamahal, malasakit at kagalakan, habang ang unhappy money naman ay ang perang nakuha mo sa pamamagitan ng galit, takot o sobrang pagod. Isipin mo na lang ang pagkakaiba ng perang kinita mo mula sa isang sideline na gustong-gusto mo versus sa perang nakuha mo mula sa isang boss na palaging nambubuli sa iyo sa trabaho. Kapag ang source ng income mo ay puno ng negatibong emosyon, kahit gaano pa ito kalaki gaya ng 50,000 pesos or 100,000 pesos, madalas ay mabilis din itong nawawala dahil ginagastos mo ito pambawi sa stress o kaya ay sa mga bagay na hindi mo naman talaga kailangan. Ang mahalagang lesson dito ka-daily ay maging mapanuri ka sa pakiramdam na hatid ng perang hawak mo ngayon, dahil ang enerhiya nito ang magdidikta kung magbibigay ba ito sa iyo ng kapayapaan o dagdag na sakit ng ulo. Isang specific actionable guide para masiguro mong happy money ang hawak mo ay ang paglilinis sa source ng iyong income sa pamamagitan ng marangal na pagtatrabaho at pag-iwas sa panlalamang sa kapwa. Sa ating lipunan, minsan ay natutokso tayong kumuha ng shortcut o gumawa ng mga diskarte na alam nating may nasasaktan o nadadaya tayong ibang tao para lang kumita ng mabilis. Pero tandaan mo ka-daily na ang perang galing sa panlalamang ay itinuturing na unhappy money. At ayon sa mga financial experts, ang ganitong uri ng yaman ay hindi nagtatagal at madalas ay nagdadala ng kamalasan sa ibang aspeto ng iyong buhay. Siguraduhin mo na sa bawat 10 piso o 20 piso na pumapasok sa bulsa mo ay nakatulong ka.
o nakapagbigay ka ng tamang serbisyo sa iyong kliyente o employer. Kapag malinis ang pinanggalingan ng iyong kabuhayan, mas magaan mong ma-enjoy ang bawat sentimo nito at hindi ka kakabahan na baka bigla itong mabawi sa iyo dahil alam mong pinaghirapan mo ito ng tama at may integridad. Dapat mo ring iwasan ka daily ang tinatawag na utang na loob trap kung saan tumatanggap ka ng pera na may kalakip na invisible na tali o kontrol sa iyong desisyon at kalayaan. Marami sa ating mga Pilipino ang nahihirapang tumanggi kapag may nag-aalok ng tulong pinansyal. Pero kailangan mong maging maingat kung ang perang iyon ay gagamitin para diktahan ang iyong buhay o saktan ang iyong dignidad sa huli. Ang perang ibinigay sa iyo ng may kondisyon o para lang mapaikot ka ay isang classic example ng unhappy money na magbibigay lang sa iyo ng matinding bigat sa loob habang lumilipas ang panahon. Ang praktikal na paraan dito ay matutong mag-set ng boundaries at kung maaari ay tanggapin lamang ang tulong na alam mong bukal sa loob ng nagbibigay at walang hinihinging kapalit na labag sa iyong kalooban. Mas masarap gastusin ang perang alam mong wala kang kailangang bayarang emosyonal na utang sa ibang tao dahil ito ang tunay na definition ng financial peace at freedom. Ang masayang paggastos para sa iyong pamilya at mga mahal sa buhay ay isa ring mabisang paraan para gawing happy money ang iyong kinikita kahit gaano pa ito kaliit o kalaki. Halimbawa ay naglaan ka ng 500 pesos para sa isang simpleng merienda kasama ang iyong mga anak pagkatapos ng isang mahabang linggo ng pagtatrabaho. Ang perang ito ay nagiging happy money dahil ang layunin mo ay lumikha ng magandang alaala at magpakita ng pagmamahal. Kaya naman ang balik nito sa iyo ay inspirasyon para lalong magsumikap. Huwag kang manghinayang gumastos para sa mga karanasang nagpapatibay ng inyong samahan. Dahil ang ganitong uri ng sirkulasyon ng pera ay bumabalik sa iyo sa anyo ng kaligayahan na hindi nabibili ng kahit anong material na bagay. Ang mahalaga ay balansehin mo ang iyong budget para hindi ka rin ma-stress sa huli. Pero laging tandaan na ang pera ay tool lamang para paglingkuran ang mga taong mahalaga sa iyo at hindi para itago lang ng walang kabuluhan. Sa huli ka daily, kailangan mong baguhin ang mindset na nagtatrabaho ka lang dahil sa takot na magutom o mawalan ng tirahan dahil ang takot ang pinakamalakas na magnet ng unhappy money. Kapag ang motivation mo sa paggising araw-araw ay purong takot, magiging stagnant ang iyong growth at laging pakiramdam mo ay kulang ang iyong kinikita kahit mag-overtime ka pa ng several hours. Ang modern approach dito ay ang paghahanap ng kahit isang aspeto ng iyong trabaho na nagbibigay sa iyo ng fulfillment or saya, gaya ng pagtulong sa mga katrabaho o ang pag-improve sa iyong skills. Isang legit at specific guide ay ang pagbabahagi ng maliit na balato o donation mula sa iyong sweldo. Dahil ang pagbibigay ay isang declaration na ikaw ay sapat at hindi ka natatakot na maubusan. Kapag nagawa mo itong lifestyle, mapapansin mo na mas madaling dumating ang mga bagong opportunities sa iyo dahil ang iyong aura at mindset ay naka-align sa positibong daloy ng happy money na nagbibigay ng tunay na yaman sa loob at labas ng iyong bank account. Aral number 3. Basagin ang scarcity myth o ang pag-alis sa kaisipang laging kulang ang pera. Alam mo ba ka-daily na ang isa sa pinakamalaking hadlang sa pag-asenso nating mga Pilipino ay ang kaisipan na laging kulang ang pagkakataon at pera sa mundo? Ayon kay Ken Honda sa librong Happy Money, tinatawag itong scarcity myth o ang paniniwala na ang pera ay parang isang cake na kapag kumuha ang iba ng malaking slice ay mawawalan na tayo. Sa totoo lang ka-daily, ang ganitong mindset ang dahilan kung bakit marami sa atin ang nabubuhay sa inggit at sobrang kompetisyon imbes na mag-focus sa sarili nating paglago. Ang unang step para mabago ito ay ang pagtanggap na ang mundo ay punong-puno ng opportunities
At hindi dahil naging matagumpay ang kapitbahay mo, ay ibig sabihin noon ay wala nang space para sa tagumpay mo. Kapag inalis mo ang takot na mauubusan ka, mas magiging malinaw ang iyong isipan para makita ang mga paraan kung paano mo pa mapapalago ang iyong kinikita nang hindi ka nape-pressure sa achievements ng ibang tao. Isang napaka-importanting actionable guide para sa atin ay ang paghinto sa pagkukumpara ng ating buhay sa nakikita natin sa social media dahil ito ang number one source ng scarcity mindset sa modernong panahon. Tuwing nakikita mong may bagong sasakyan ang tropa mo o kaya ay nakapag-travel ang iyong katrabaho, huwag mong isiping na pag-iiwanan ka na o kaya ay malas ka sa buhay. Isipin mo na lang na kung nagawa nila iyon, ay posibleng-posible rin na mangyari iyon sa iyo sa tamang panahon at sa sarili mong diskarte. Ang pag-celebrate sa success ng iba ay isang senyales na naniniwala ka sa abundance o sa kasapatan ng biyaya para sa lahat. Imbes na mainggit ay gamitin mo itong inspirasyon at patunay na ang perang gusto mong makuha gaya ng 50,000 pesos o 100,000 pesos ay umiikot lang sa paligid at naghihintay lang ng tamang effort at mindset mula sa iyo. Dapat mo ring iwasan ka daily ang habit ng panic buying o yung sobrang pag-iimbak ng mga gamit dahil lang sa takot na baka maubusan ka ng supply sa hinaharap. Sa ating kultura, madalas tayong bumili ng mga bagay na nakasale kahit hindi naman natin kailangan dahil ayaw nating masayang ang deal. Pero sa totoo lang ay lalo lang nating nilalayo ang ating sarili sa tamang pag-manage ng pera. Ang pag-hoarding ay isang physical manifestation ng takot na hindi ka na muling mabibiyayaan ng pagkakataon na makabili sa susunod. Ang practical na paraan dito ay ang pagbili lang ng sapat na kailangan mo para sa 1 week or 2 weeks na consumption para matutunan ng iyong utak na magtiwala sa daloy ng supply at pera. Kapag natuto kang mag-release ng control at magtiwala na laging may paraan, mas magiging relax ang iyong disposisyon at mas madali mong maaayos ang iyong budget nang walang halong kaba. Isang legit na paraan para malabanan ang kaisipang kulang ay ang pagpapahalaga sa iyong sariling skills at talento bilang isang infinite resource na hindi kailanman mauubos. Isipin mo ka-daily na kahit mawala ang lahat ng cash mo sa wallet o sa bangko ngayon, hindi mawawala sa iyo ang iyong galing sa pagbebenta, pagluluto, pagmamaneho, o kung ano paman ang expertise mo. Ang iyong kakayahan ay isang uri ng yaman na pwedeng makabuo ng pera paulit-ulit, kaya hindi ka dapat matakot na maubusan ng resources. Sa tuwing nakakaramdam ka ng kaba tungkol sa bills, ipaalala mo sa sarili mo na ang iyong diskarte ay walang limitasyon at hanggat meron kang abilidad, ay laging may papasok na income sa iyo. Ito ang tunay na seguridad na hindi kayang ibigay ng kahit anong insurance policy dahil ito ay nanggagaling sa loob mo at hindi sa panlabas na sitwasyon ng ekonomiya. Sa huli ka-daily, simulan mong i-appreciate ang bawat gamit na meron ka ngayon sa loob ng iyong bahay bago ka maghangad ng mga bagong bagay na wala ka pa. Minsan kasi ay masyado tayong focus sa pagbili ng latest na smartphone na nagkakahalaga ng 30,000 pesos hanggang 60,000 pesos. Pero hindi naman natin nagagamit ng maayos ang kasalukuyan nating phone. Ang pagpapasalamat sa kung ano ang hawak mo ngayon ay ang pinakamabisang gamot sa scarcity myth dahil pinapatunayan mo sa universe na ikaw ay sapat at masaya sa iyong kasalukuyan. Ang taong naniniwalang laging may paraan ay mas mabilis makahanap ng side hustles at mas malakas ang loob na sumubok sa business kaysa sa taong laging nagsasabing mahirap ang buhay. Maging bukas ka sa mga bagong opportunities at laging isipin na ang yaman ay parang hangin na sapat para sa lahat ng gustong huminga, kaya relax ka lang at mag-focus sa iyong sariling pag-unlad. Aral number 4. Money is a flow, not a dam.
o ang pag-unawa na ang pera ay dapat parang ilog na dumadaloy. Alam mo ba ka-daily na ang pera ay idinisenyo para gumalaw at hindi para manatili lang sa isang lugar ng walang hanggan? Ayon kay Ken Honda, ang pera ay parang tubig sa ilog na kapag patuloy ang daloy ay nananatiling malinis at sariwa, pero kapag hinarangan mo ito at ginawang parang dam, ay unti-unti itong nagiging stagnant at nawawalan ng buhay. Marami sa ating mga Pilipino ang may maling akala na ang pag-asenso ay tungkol lang sa pag-iipon hanggang sa tumirik ang mga mata natin sa sobrang pagtitipid. Pero ang totoo, kapag masyado mong sinasakal ang iyong pera at ayaw mo itong galawin kahit para sa mahahalagang bagay, pinipigilan mo rin ang pagpasok ng mga bagong oportunidad sa buhay mo. Ang kailangan nating matutunan ay ang tamang balanse ng pagpapahalaga sa pera, habang pinapayagan natin itong gampanan ang kanyang tungkulin na magbigay ng serbisyo at halaga sa atin at sa ibang tao. Isang specific actionable guide para sa daloy ng iyong pera ay ang hindi pagtitipid pagdating sa iyong self-growth at pag-aaral ng mga bagong skills. Huwag kang manghinayang maglabas ng 1,000 piso o 3,000 piso para sa isang online course, training o libro na alam mong magpapatalas ng iyong galing sa trabaho o negosyo. Ang perang ginagastos mo para sa iyong sariling upgrade ay hindi itinuturing na gastos kundi isang investment na nagpapabilis sa daloy ng pera, pabalik sa iyo sa mas malaking halaga. Isipin mo na lang na ang kaalamang makukuha mo ay magsisilbing mas malawak na tubo para mas maraming income ang pwedeng dumaan sa iyong career. Kapag pinagkakaitan mo ang sarili mo ng growth, dahil lang sa takot mabawasan ang iyong savings, para mo na ring hinaharangan ang sarili mo na makatanggap ng mas malalaking promotion o mas malalaking project sa future. Kailangan mo ring iwasan ang tinatawag na dead money o yung perang nakatago lang sa ilalim ng unan or sa loob ng kawayan na hindi naman gumagalaw o kumikita. Sa modernong panahon, ang pera na hindi mo inilalagay sa mga tamang lagayan gaya ng high-interest savings accounts o digital banks ay unti-unting nababawasan ang halaga dahil sa inflation o ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ang practical na paraan para mapanatiling buhay ang iyong pera ay ang pag-allocate ng portion nito. Halimbawa ay 10% or 20% ng iyong income para sa mga investments na pwedeng lumago habang natutulog ka. Ang pagpapadaloy ng pera sa tamang investment vehicles ay isang senyales na nagtitiwala ka sa ekonomiya at sa iyong kakayahan na magpalago ng yaman. Tandaan mo na ang perang nagtatrabaho para sa iyo ay mas masayang pera kaysa sa perang unti-unting kinakain ng anay o nakakalimutan na sa isang sulok ng iyong bahay. Mahalaga rin na suportahan mo ang mga local businesses sa iyong komunidad dahil ito ay isang paraan ng pagpapanatili ng masiglang daloy ng pera sa ating bansa. Kapag bumili ka sa suking tindahan o sa palengke imbes na sa malalaking korporasyon lang, ang perang ibinayad mo ay direktang nakakatulong sa kabuhayan ng isang kapwa mo Pilipino na gagamitin din ang perang iyon para sa kanyang pamilya. Ang sirkulasyong ito ay lumilikha ng isang masayang komunidad kung saan ang pera ay hindi lang napupunta sa iisang tao kundi nagbibigay ng pakinabang sa marami. Isipin mo na ang bawat 50 pesos o 100 pesos na ibinibigay mo sa isang small entrepreneur ay bumabalik din sa iyo sa paraang hindi mo inaasahan dahil ang masiglang lokal na ekonomiya ay nagdadala ng mas maraming trabaho at oportunidad para sa lahat. Ang pagiging bukas palad sa pagtangkilik sa sariling atin ay isang mabisang paraan para maging part ka ng isang positive financial flow. Sa huli ka daily, huwag kang matakot maglabas ng pera para sa maintenance ng iyong mga gamit o para sa iyong kalusugan bago pa lumala ang sitwasyon. Minsan ay tinitipid natin ang 500 piso para sa check-up o ang 2,000 piso para sa tune-up ng sasakyan. Pero ang ending ay nagagastusan tayo ng 20,000 pesos pataas
dahil sa malaking sira na pwede namang naiwasan. Ang pagpapadaloy ng pera para sa maintenance ay isang uri ng maingat na pamamahala na nagpapakita na pinahahalagahan mo ang mga tool na tumutulong sa iyo na kumita. Huwag mong hintayin na maging emergency ang lahat bago ka kumilos dahil doon nagiging unhappy ang paglabas ng pera mo. Matutong mag-release ng pera ng may tamang plano at pasasalamat dahil ang taong marunong magpadaloy ng wasto ay siyang laging dinadaluyan ng masaganang biyaya mula sa iba't ibang direksyon. Aral number 5. Trust the flow of life o ang pagtiwala sa tadhana at sa iyong sariling diskarte. Alam mo ba ka-daily na ang sobrang pag-aalala sa kung ano ang mangyayari sa iyong kinabukasan ang isa sa mga dahilan kung bakit hindi mo ma-enjoy ang perang mayroon ka ngayon? Ayon kay Ken Honda, ang pagtitiwala sa daloy ng buhay o ang trust the flow ay ang pagkakaroon ng kumpiyansa na anuman ang mangyari ay laging may paraan at laging may darating na sapat para sa iyong pangangailangan. Marami sa ating mga Pilipino ang laging balisa sa mga what if o mga senaryong hindi pa naman nangyayari, gaya ng paano kung mawalan ako ng trabaho o paano kung magkasakit ako. Bagamat mahalaga ang paghahanda, ang sobrang takot ay nagiging harang para makita mo ang mga bagong oportunidad na nasa harap mo na pala. Ang pagtitiwala ay hindi nangangahulugan ng pagiging pabaya, kundi ang pagyakap sa ideya na ikaw ay may kakayahang bumangon at ang mundo ay hindi nauubusan ng biyaya para sa mga taong patuloy na gumagawa ng mabuti. Isang specific actionable guide para magkaroon ka ng peace of mind ay ang pagbuo ng iyong emergency fund na ang layunin ay hindi para sa malas, kundi para sa iyong kalayaan. Imbes na tawagin itong pondo para sa sakit o pondo para sa sakuna, tawagin mo itong peace of mind fund na nagkakahalaga halimbawa ng 3 months or 6 months ng iyong basic expenses. Kapag meron kang naitabing 50,000 piso or 60,000 piso na nakalaan para sa iyong seguridad, mas magiging malakas ang loob mo na magdesisyon ng tama at hindi dahil sa desperasyon. Ang perang ito ang magsisilbing buffer mo para hindi ka kabahan sa bawat galaw ng ekonomiya o sa mga biglaang pagbabago sa iyong trabaho. Ang pagkakaroon ng ganitong pondo ay isang paraan ng pagpapakita ng tiwala sa iyong sarili na handa ka sa anumang hamon na ibibigay ng buhay ng may dignidad at hindi nangangamba. Kailangan mo ring bitawan ang anumang trauma sa pera na nakuha mo noong ikaw ay bata pa o mula sa karanasan ng iyong mga magulang. Marami sa atin ang lumaki sa pamilyang laging nag-aaway dahil sa kakulangan ng budget o kaya naman ay nakaranas ng matinding hirap na nag-iwan ng pilat sa ating mindset. Ang pagtitiwala sa flow ng buhay ay nangangahulugan din ng pagtanggap na ang nakaraan ay tapos na at ikaw na ang may hawak ng manibela ng iyong financial future ngayon. Huwag mong hayaan na ang mga limitasyon ng iyong mga magulang noon ang maging limitation mo rin sa kasalukuyan dahil iba na ang panahon at iba na ang iyong kakayahan. Sa tuwing makakaramdam ka ng bigat, tuwing humahawak ng pera, huminga ka ng malalim at ipaalala sa iyong sarili na ikaw ay ligtas at ang perang ito ay kasangkapan mo lamang para bumuo ng mas magandang bukas. Isang practical at legit na paraan para ma-activate ang daloy ng biyaya ay ang pagiging generous sa pagbibigay ng tips o simpleng balato kapag nakakatanggap ka ng magandang serbisyo. Ang pagbibigay ng extra na 20 pesos or 50 pesos sa isang Grab driver, rider o waiter ay isang malakas na signal sa iyong sariling subconscious na ikaw ay sapat at mayroon kang kakayahang magbahagi. Kapag nagbibigay ka ng maluwag sa loob, binabasag mo ang chain ng scarcity mindset at tinuturuan mo ang iyong sarili na maging conduit o daluyan ng biyaya.
Ang maliit na halagang ibinibigay mo ay pwedeng maging malaking tulong sa kapwa mo ka-daily at ang balik nito sa iyo ay hindi lang pera, kundi isang pakiramdam ng kasaganaan na lalong mag-a-attract ng mas maraming blessings. Ang taong mapagbigay ay laging may bumabalik dahil hindi siya takot na maubusan. At ang tiwalang iyon ang susi sa happy money. Sa huli ka-daily, tandaan mo na sa ating kultura sa Pilipinas, ang pinakamalaking investment mo ay hindi lang ang cash sa bangko kundi ang iyong mga relasyon at connection sa ibang tao o yung tinatawag nating network. Sa oras ng gipit, mas mabilis tayong nasasalo ng mga kaibigan, kamag-anak at komunidad na pinahalagahan natin at pinakitaan natin ng kabutihan. Huwag mong ipagpalit ang iyong integridad o ang iyong pakikipagkapwa-tao para lang sa mabilis na kita or extra na 10,000 pesos na galing sa masama. Ang pagtitiwala sa flow ng buhay ay ang paniniwala na kapag ikaw ay naging mabuting tao at naging tapat sa iyong ginagawa, hinding-hindi ka pababayaan ng tadhana, manatili kang positibo, patuloy na magsumikap ng may tamang intensyon, at hayaan mong ang daloy ng biyaya ang mismong humanap sa iyo sa tamang panahon at pagkakataon. Aral number 6. Maging alerto sa money personality o ang pag-unawa sa iyong ugali pagdating sa pera. Alam mo ba ka-daily na bawat isa sa atin ay mayroong tinatawag na money personality na nabuo base sa ating mga karanasan nung bata pa tayo at sa impluwensya ng ating paligid. Ayon kay Ken Honda, mahalagang makilala mo kung ikaw ba ay isang compulsive saver o yung tipong hindi makatulog kapag nabawasan ang savings, isang compulsive spender na laging add to cart ang solusyon sa stress, o kaya naman ay isang moneymaker na ang tanging focus ay palaguin ang pera kahit wala ng oras sa pamilya. Ang pag-unawa sa iyong natural na ugali ay hindi para sisisihin ang sarili, kundi para magkaroon ka ng kamalayan kung bakit ganoon ang iyong reaksyon tuwing may hawak kang pera. Kapag alam mo ang iyong personality, mas madali mong mababalanse ang iyong desisyon at maiiwasan mong maging alipin ng iyong sariling emosyon pagdating sa usaping pinansyal. Isang specific actionable guide para sa iyo ay ang pag-identify kung saan ka nagmumula tuwing gumagawa ka ng financial move, lalo na kung ikaw ay mahilig mag-save ng sobra o gumastos ng labis. Kung ikaw ay isang hoarder o yung sobrang kuripot, tanungin mo ang sarili mo kung ang pag-iipon mo ba ay galing sa pagnanais ng seguridad o galing sa matinding takot na baka isang araw ay maghirap ka. Kung ikaw naman ay isang spender, tignan mo kung ang bawat pagbili mo ba ng gamit na nagkakahalaga ng 2,000 pesos o 5,000 pesos ay para punan ng isang emosyonal na kakulangan, kaya ng pagkapagod o lungkot. Ang pagkilala sa iyong type ay ang unang hakbang para ma-neutralize ang negatibong epekto nito sa iyong bank account. Kapag nalaman mo ang iyong root cause, mas magiging logical ka na sa pag-handle ng iyong cash flow imbes na laging bugso ng damdamin ang sinusunod mo. Mahalaga ring tanggapin mo ang iyong kinaugalian ng walang paghuhusga dahil lahat tayo ay may kanya-kanyang pinagdaraanan sa buhay. Halimbawa, kung lumaki ka sa pamilyang laging kapos, natural lang na maging sobrang maingat ka sa pera o kaya naman ay maging magastos ka ngayon dahil gusto mong bumawi sa hirap nung bata ka pa. Ang practical na paraan para ma-manage ito ay ang paghahanap ng middle ground or balanse, kung saan hindi mo pinagkakaitan ang sarili mo pero hindi mo rin nilulustay ang iyong kinabukasan. Kung alam mong malakas kang gumastos, humanap ka ng kaibigan o partner na saver, ang personality, para mabigyan ka ng ibang perspective bago ka gumawa ng malaking purchase. Ang pagkakaroon ng accountability partner ay isang modern approach para mapanatili mong nasa track ang iyong financial goals nang hindi ka nasasakal. Para sa mga moneymakers naman na laging gustong madagdagan ang kanilang 10,000 pesos o 100,000 pesos sa bank account,
Kailangang malaman ninyo kung kailan ang point ng enough o sapat na. Minsan kasi ay masyado tayong nagiging obsessed sa pagkita ng pera hanggang sa makalimutan na nating i-enjoy ang buhay at pahalagahan ang ating kalusugan at relasyon. Isang legit na payo ay ang paglalaan ng oras para sa non-money activities o yung mga bagay na nagpapasaya sa iyo na walang kinalaman sa profit o kita. Tandaan mo ka-daily na ang pera ay ginawa para suportahan ang iyong buhay at hindi ang buhay mo ang dapat na umiikot lang sa paggawa ng pera. Ang tunay na yaman ay ang kakayahang kontrolin ng iyong pera at hindi ang pera ang kumokontrol sa bawat galaw at desisyon mo sa araw-araw. Sa huli ka-daily, bago ka mag-check out sa Shopee o bago ka maglagay ng malaking halaga sa investment, mag-reflect ka muna ng at least 5 minutes para tanungin ang iyong intention. Tanungin mo ang sarili mo kung binibili mo ba ito dahil kailangan mo talaga o dahil gusto mo lang mag-fit in sa trend o kaya ay para ipagyabang sa iba. Ang pagiging mindful sa iyong money personality ay magliligtas sa iyo mula sa maraming financial regrets at tutulungan kang makamit ang tinatawag na happy money mindset. Kapag mastered mo na ang iyong sariling ugali, mas magiging kampante ka sa pagharap sa anumang financial challenge dahil kilala mo ang iyong sarili at alam mo kung paano i-adjust ang iyong strategy. Manatili kang alerto, maging tapat sa iyong sarili, at unti-unting baguhin ang mga habits na hindi na nakakatulong sa iyong pag-asenso. Number 7. Stocks of happiness o ang pag-imbak ng kaligayahan bilang tunay na yaman ng tao. Alam mo ba ka-daily na ang tunay na sukatan ng yaman ay hindi lang nakikita sa laki ng balance mo sa bangko, kundi sa dami ng masasayang alaala at karanasan na naipon mo sa iyong puso. Ayon kay Ken Honda, dapat tayong magkaroon ng stocks of happiness dahil ang pera ay pwedeng mawala o manakaw. Pero ang mga karanasang nagbigay sa iyo ng tunay na ngiti ay mananatili sa iyo habang buhay. Marami sa ating mga Pilipino ang masyadong nakatutok sa pagtatrabaho ng 12 hours o 14 hours sa isang araw para lang madagdagan ng ipon pero nakakalimutan na nating sulitin ang oras kasama ang ating mga mahal sa buhay. Ang mindset na dapat mong laging dalhin ay ang balanse sa pagitan ng pag-asenso at ang pag-enjoy sa bunga ng iyong pinagpaguran habang malakas ka pa at habang kapiling mo pa ang mga taong mahalaga sa iyo. Ang pag-iipon ng kaligayahan ay isang uri ng investment na may pinakamataas na interest rate dahil nagbibigay ito sa iyo ng lakas ng loob at inspirasyon para lalong magsumikap sa bawat araw na dumarating. Isang specific actionable guide para sa iyo ay ang paglalaan ng budget para sa mga family bonding o quality time na hindi naman kailangang maging sobrang mahal o bongga. Halimbawa, sa halip na bumili ng gadgets na nagkakahalaga ng 20,000 pesos, pwede mong gamitin ang 5,000 pesos para sa isang simpleng out-of-town trip o masayang dinner kung saan lahat kayo ay nagtatawanan at nagkakausap ng maayos. Ang perang ginagastos mo para sa mga ganitong karanasan ay nagiging happy money dahil ang balik nito sa iyo ay emotional na seguridad at mas matibay na relasyon sa loob ng inyong tahanan. Isipin mo na ang bawat tawa ng iyong mga anak o ang pasasalamat ng iyong mga magulang ay mga depositong ginagawa mo sa iyong happiness account na magsisilbing sandigan mo sa oras na dumating ang mga pagsubok. Huwag kang manghinayang sa gastos na ang layunin ay pagtibayin ang inyong samahan dahil ito ang yaman na hinding-hindi mo pagsisisihan sa huli. Mahalaga ring tandaan ka-daily na ang iyong kalusugan ay ang pinakamalaking asset na mayroon ka kaya dapat mo itong ituring na prioridad sa iyong financial planning. Ang perang ginagastos mo para sa masustansyang pagkain, bitamina, at sapat na pahinga ay investment para hindi ka mauwi sa pagbabayad ng medical bills na nagkakahalaga ng 100,000 pesos o higit pa.
Isang practical na paraan ay ang hindi pagtitipid sa mga bagay na magpapahaba ng iyong buhay at magpapanatili ng iyong lakas para patuloy na makapag-provide sa iyong pamilya. Huwag mong abusuhin ang iyong katawan para lang sa extra na overtime pay dahil sa huli ay baka doon lang din mapunta ang lahat ng kinita mo sa pambili ng gamot o pagpapagamot. Ang taong malusog ay may kakayahang kumita ng mas marami pang pera, kaya siguraduhin mong bahagi ng iyong stocks of happiness ang pag-aalaga sa sarili mo. Dapat mo ring malaman ka daily kung kailan ang point na sapat na o yung tinatawag nating enough point para hindi ka maging alipin ng walang katapusang paghahabol sa material na bagay. Minsan kasi ay nai-stress tayo dahil gusto nating makipagsabayan sa trend, gaya ng pagbili ng latest model ng smartphone na 50,000 pesos or mga branded na gamit na hindi naman talaga kailangan. Ang pagkakaroon ng stocks of happiness ay ang pag-unawa na ang tunay na saya ay nanggagaling sa mga simpleng bagay gaya ng pagbabasa ng libro, pagtatanim, o pakikipagkwentuhan sa mga kaibigan. Kapag natutunan mong i-appreciate ang mga bagay na libre o mura pero may malaking impact sa iyong emotion, mas magiging maluwag ang iyong budget at mas mabilis kang makakaipon ng tunay na kayamanan. Alamin mo kung ano ang mga hobbies na nagpapasaya sa iyo at bigyan ito ng oras dahil ito ang nagbibigay ng balanse sa seryosong mundo ng pagkakakitaan. Sa huli ka daily, ang pag-iimbak ng kaligayahan ay tungkol sa pagiging mindful sa bawat sandali ng iyong buhay at hindi lang pag-iisip sa kung ano ang mangyayari sa future. Huwag mong hintayin na maging milyonaryo ka muna bago ka maging masaya dahil ang happiness ay isang choice na ginagawa mo araw-araw, anuman ang sitwasyon ng iyong wallet. Isang legit at modern approach ay ang pagsulat ng kahit 3 bagay na ipinagpapasalamat mo bago ka matulog para sanayin ang iyong utak na makita ang abundance sa iyong paligid. Kapag puno ang iyong stocks of happiness, magiging mas positibo ang iyong pananaw sa pera at mas madali mong maa-attract ang mga tamang tao at oportunidad sa iyong buhay. Manatili kang grateful, i-enjoy ang bawat small win at laging tandaan na ang pinakamasarap na buhay ay yung balanseng may sapat na pera at nag-uumapaw na kaligayahan sa puso. Aral number 8. Magkaroon ng money mentor o ang paghanap ng gabay para sa mas mabilis na pag-asenso. Alam mo ba ka-daily na hindi mo kailangang hulaan ang lahat ng steps sa iyong financial journey dahil mas mabilis kang aasenso kung meron kang sinusundang gabay o mentor. Ayon kay Ken Honda, ang pagkakaroon ng money mentor ay ang paghahanap ng mga tao na meron ng happy money mindset o yung mga taong hindi lang basta mayaman kundi payapa at masaya rin ang disposisyon sa buhay. Sa ating mga Pilipino, madalas ay nahihiya tayong magtanong tungkol sa pera o kaya naman ay nakikinig tayo sa maling tao, gaya ng mga tropang puro gastos lang ang alam o mga kamag-anak na palaging baon sa utang. Ang unang hakbang para mabago ang iyong sitwasyon ay ang pagiging mapili sa kung kanino ka nakikinig at kung kaninong lifestyle ang ginagawa mong inspirasyon. Kapag meron kang mentor, may iiwasan mo ang mga pagkakamali na nagawa na nila at mas mapapadali ang iyong pag-abot sa pangarap mong income gaya ng 50,000 pesos o 100,000 pesos kada buwan. Isang specific actionable guide para sa iyo ay ang paghahanap ng isang role model na totoong tagumpay sa buhay at hindi lang nagpapakitang tao sa social media. Sa modernong panahon ngayon, madaling magpanggap na mayaman sa pamamagitan ng pagpo-post ng mga mamahaling gamit o sasakyan na nagkakahalaga ng 2 milyon pesos pataas, pero baka naman ay lubog sa utang ang likod nito. Ang hanapin mong mentor ay yung taong marunong mag-handle ng stress, mapagbigay sa kapwa, at may matatag na pundasyon ng pamilya at negosyo. Huwag kang matakot na mag-reach out o kaya ay manood ng mga contents ng mga legit na financial advisors
na may track record ng pagtulong sa iba. Ang pag-absorb sa kanilang mindset ay libreng paraan para ma-upgrade ang iyong sariling pananaw sa pera nang hindi mo kailangang dumaan sa matinding pagkalugi o sakit ng ulo. Kailangan mo ring matutong lumayo sa mga toxic wealth advice na nagtuturo ng pagyaman sa pamamagitan ng panlalamang o yung mga get-rich-quick schemes na madalas na uuwi sa scam. Marami sa ating mga kababayan ang nabibiktima ng mga investment scams dahil sa pagnanais na mapalago ang kanilang 10,000 pesos sa loob lang ng isang linggo nang walang ginagawa. Ang isang tunay na mentor ay magsasabi sa iyo na ang pagyaman ay nangangailangan ng pasensya, tamang sistema, at patuloy na pag-aaral. Ang practical na paraan para malaman kung legit ang isang advice ay kung itinuturo nito ang pagiging responsable sa pera at ang kahalagahan ng pagbibigay ng serbisyo sa iba. Iwasan mo ang mga taong ang focus lang ay pera-pera at walang pakialam sa iyong character development dahil ang yaman na walang tamang ugali ay mabilis ding mawawala sa iyo. Isang magandang paraan para makakuha ng wisdom ay ang pakikinig sa mga kwento ng ating mga lolo, lola o mga matatandang naging matagumpay sa kanilang panahon. Itanong mo sa kanila kung ano ang kanilang mga financial regrets o yung mga bagay na sana ay ginawa nila noong bata pa sila gaya mo. Ang mga kwentong ito ay punong-puno ng mga aral tungkol sa pagtitipid, pag-i-invest sa lupa, at ang kahalagahan ng integridad sa trabaho na hindi mo basta-basta mababasa sa anumang textbook. Sa pamamagitan ng pakikinig sa kanilang karanasan, mas magkakaroon ka ng long-term perspective sa iyong pera at maiiwasan mo ang mga short-term na tukso gaya ng luho na hindi mo naman talaga kailangan sa ngayon. Ang karanasan ng iba ang pinakamurang lesson na pwede mong makuha, kaya samantalahin mo ang bawat pagkakataon na makipagkwentuhan sa mga taong nauna na sa iyo. Sa huli ka daily, kapag nakamit mo na ang iyong mga financial goals at natutunan mo na ang sining ng happy money, ay huwag kang mag-atubiling maging mentor din sa iba. Ang pagbabahagi ng iyong kaalaman sa iyong mga kaibigan o kapamilya ay isang paraan para lalong tumatak sa iyo ang mga aral na natutunan mo. Sa ilalim ng modern approach ni Ken Honda, ang cycle ng pagtuturo at pagkatuto ay nagpapalawak sa daloy ng biyaya sa buong komunidad. Maging bahagi ka ng solusyon sa kahirapan sa pamamagitan ng pagpapakita ng magandang halimbawa kung paano humawak ng pera nang may pasasalamat at disiplina. Tandaan mo na ang tunay na tagumpay ay mas masarap lasapin kung marami kang kasabay na umaasenso at nagkakaroon ng masayang buhay pinansyal sa iyong paligid. Aral number 9. Deliver value first. O ang pag-unawa na ang pera ay bunga lamang ng serbisyong ibinigay mo sa mundo. Alam mo ba ka-daily na ang isa sa pinakamalaking sikreto ng mga matatagumpay na tao ay ang hindi pag-focus sa pera bilang unang layunin kundi sa halaga o value na may bibigay nila. Ayon kay Ken Honda, ang pera ay parang anino na susunod sa iyo kapag gumagawa ka ng isang bagay na nakakatulong sa buhay ng ibang tao. Marami sa ating mga Pilipino ang nabibigo sa negosyo o sa career dahil ang laging nasa isip ay magkano ang kikitain ko rito sa halip na paano ko ba mapapagaan ang buhay ng customer ko. Kapag binago mo ang iyong mindset at inuna ang pagbibigay ng solusyon sa problema ng iba, mapapansin mo na ang pera ay kusa ng dadaloy sa iyo nang hindi mo ito kailangang habulin ng husto. Ang happy money ay nanggagaling sa pasasalamat ng mga taong nasiyahan sa iyong serbisyo, kaya siguraduhin mong sa bawat transaction ay meron kang idinagdag na halaga sa buhay nila. Isang specific actionable guide para sa iyo ay ang pag-adopt ng mindset na go the extra mile sa kahit anong trabaho or business na ginagawa mo ngayon. Halimbawa, kung ikaw ay nagbebenta ng mga damit online, huwag mo lang basta ipadala ang order, kundi samahan mo ito ng isang simple at pasulat na thank you note
o kaya ay maliit na freebie na hindi nila inaasahan. Ang mga ganitong maliliit na gestures na nagkakahalaga lang marahil ng 5 pesos o 10 pesos ay gumagawa ng malaking impact sa emosyon ng iyong customer. Ang extra effort na ito ay nagpapakita na hindi ka lang interesado sa kanilang pera, kundi interesado ka ring bigyan sila ng isang masayang experience. Kapag naramdaman ng tao na pinapahalagahan mo sila, magiging loyal sila sa iyo at sila pa ang mismong magpo-promote ng iyong business sa kanilang mga kakilala ng libre. Kailangan mo ring iwasan ang pagtitipid sa kalidad ng iyong ginagawa para lang makatipid ng kaunting barya o para mapalaki ang iyong tubo. Sa ating kultura, minsan ay nakakasanayan natin ang "pwede na yan" mentality. Pero sa totoo lang ay ito ang pumapatay sa daloy ng happy money sa ating kabuhayan. Isipin mo na lang na kung ang serbisyo mo ay nagkakahalaga ng 500 pesos, pero ang kalidad nito ay pang 1,000 pesos, hinding-hindi ka mauubusan ng kliyente. Ang pagbibigay ng higit sa inaasahan ay isang investment sa iyong reputation na siyang pinakamahalagang currency sa mundo ng negosyo. Huwag mong madaliin ang pagkita sa pamamagitan ng paggamit ng mumurahing materyales o paggawa ng putyu-putyu na trabaho dahil ang panandaliang kita ay madaling mawawala, pero ang tiwala ng tao ay mahirap nang mabalik. Isang practical na paraan para malaman kung ano ang value na dapat mong ibigay ay ang pag-alam sa iyong natural na gift o yung talento na madali mong nagagawa pero mahirap para sa iba. Maaring magaling kang makipag-usap, mahusay kang mag-organize ng mga bagay, o kaya naman ay mabilis kang mag-isip ng solusyon sa mga technical na problema. Gamitin mo itong talentong ito para makatulong sa iyong mga katrabaho o sa iyong mga customers nang hindi agad naghihintay ng kapalit. Kapag nakilala ka bilang isang taong helpful at reliable, kusang darating sa iyo ang mga promotion, referrals, at mga bagong opportunities na magpapataas ng iyong income. Ang pagiging daluyan ng tulong sa kapwa ay ang pinakamabilis na shortcut para maging magnet ka ng kasaganaan sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Sa huli ka daily, tandaan mo na ang bawat transaction ay isang pagkakataon para magbahagi ng positibong enerhiya sa mundo at hindi lang basta palitan ng cash. Kapag ang focus mo ay makatulong at makapagbigay ng ginhawa, ang bawat peso na matatanggap mo ay magiging happy money dahil ito ay simbolo ng pasasalamat mula sa ibang tao. Isang modern approach ay ang laging pagtatanong sa sarili, paano ko ba mapapaganda ang araw ng taong ito sa pamamagitan ng serbisyo ko? Kapag ito ang naging habit mo, mawawala ang stress mo sa pagkita dahil alam mong habang lumalaki ang tulong na ibinibigay mo, lumalaki rin ang kapasidad mong tumanggap ng biyaya. Manatili kang tapat sa iyong misyon na magbigay ng halaga at hayaan mong ang tadhana na ang bahalang magpadala sa iyo ng sapat at nag-uumapaw na kabayaran para sa iyong kabutihan. Aral number 10. Ang aral ng sayonara sa utang o ang pagharap sa obligasyon ng may tamang mindset at pasasalamat. Alam mo ba ka-daily na ang utang ay hindi dapat ituring na isang sumpa o habambuhay na pabigat na hihila sa iyo pababa sa kahirapan? Ayon kay Ken Honda, ang pagbabayad ng utang ay dapat gawin ng may tinatawag na sayonara mindset kung saan nagpapaalam ka sa iyong obligasyon ng may kasamang pasasalamat imbes na puro hinagpis at takot. Isipin mo na lang na noong kailangan mo ng pera para sa emergency o para masimulan ang isang munting negosyo, merong tao or institution na nagtiwala sa iyo at nagpahiram ng halagang gaya ng 20,000 pesos o 50,000 pesos. Sa halip na magalit tuwing sumasapit ang bayaran, pasalamatan mo ang perang iyon dahil nailigtas ka nito sa isang gipit na sitwasyon o nabigyan ka nito ng pagkakataong sumubok sa buhay. Kapag binago mo ang iyong emosyon mula sa pagiging biktima patungo sa pagiging grateful, mas magiging magaan ang daloy ng pera pabalik sa iyo
para tuluyan mo na itong mabayaran. Isang specific actionable guide para sa iyo ay ang paggawa ng isang realistic at tapat na payment plan, imbes na magtago o umiwas sa mga pinag-utanagan mo. Marami sa ating mga Pilipino ang nakagawian ang mag-ghost o hindi magparamdam kapag wala pang pambayad. Pero ang totoo ay lalo mo lang nilalagyan ng unhappy money ang iyong buhay dahil sa stress at hiya. Ang practical na paraan ay harapin ang taong pinag-utangan mo at sabihin ang totoong kalagayan ng iyong budget at mag-alok ng halagang kaya mong ibigay monthly kahit ito pa ay 200 pesos o 500 pesos lang muna. Ang mahalaga ay ang iyong integridad at ang pagpapakita na nirerespeto mo ang kanilang tulong sa iyo noon. Kapag maayos ang iyong komunikasyon, nawawala ang negatibong enerhiya sa pagitan ninyo at mas nabibigyan ka ng peace of mind para makapag-focus sa paghahanap ng dagdag na pagkakakitaan. Kailangan mo ring putulin ang cycle ng tinatawag nating giling-giling ng utang kung saan nangungutang ka sa isang tao para lang may pambayad sa isa pang pinagkakautangan. Sa modernong panahon, madali tayong matukso sa mga mabilisang loan app na may mataas na interest na umaabot ng 20% o higit pa, pero ito ay isang maling shortcut na lalong magbabaon sa iyo sa putik. Ang tunay na solusyon para makapagsabi ng sayonara sa utang ay ang pansamantalang pagbabawas ng iyong lifestyle at ang paghahanap ng paraan para madagdagan ang iyong income stream. Imbes na dagdagan ng utang, gamitin mo ang iyong oras para sa mga side hustles na pwedeng magbigay sa iyo ng extra na 3,000 pesos o 5,000 pesos kada buwan na diretso mong ibabayad sa iyong principal na utang. Ang disiplinang ito ang magtuturo sa iyong subconscious na hindi mo na kailangang umasa sa pera ng ibang tao para mabuhay ng maayos. Napaka-importante rin ka-daily na matutunan mong patawarin ang iyong sarili sa mga maling financial decisions na nagawa mo sa nakaraan na naging dahilan ng iyong pagkakautang. Huwag mong lunurin ang iyong sarili sa matinding hiya o panunumbat dahil lahat tayo ay nagkakamali at ang mahalaga ay ang aral na nakuha mo mula rito. Ang utang ay isang epektibong guro na nagtuturo sa atin tungkol sa pasensya, pagpaplano at ang tunay na halaga ng bawat piso na ating kinikita. Isang legit na payo ay ang itigil na ang pagbili ng mga bagay na want lang para lang mag-fit in sa paningin ng iba habang ikaw naman ay may obligasyong kailangang tapusin. Kapag naging tapat ka sa iyong sitwasyon at tinanggap mo ang hamon na bumangon, magugulat ka na lang kung gaano kabilis na magbubukas ang mga pinto para magkaroon ka ng financial freedom. Sa huli ka daily, magkaroon ka ng malinaw na vision na balang araw ay ikaw naman ang magiging source ng tulong para sa iba at hindi na ang taong laging nangangailangan ng saklolo. Ang layunin ng pag-apply ng Happy Money Principles ay para magkaroon ka ng sapat na yaman na dumadaloy ng may saya at pasasalamat sa iyong buhay. Isipin mo ang araw na wala ka nang iniisip na bayarin tuwing gigising ka sa umaga at ang bawat kinikita mo ay nagagamit mo na para sa iyong pangarap at para sa pagtulong sa iyong komunidad. Ang pagtatapos ng iyong utang ay simula ng isang bagong chapter kung saan mastered mo na ang sining ng pagpapasalamat sa bawat pagpasok at paglabas ng pera. Manatili kang matatag, maging disiplinado sa iyong budget, at laging piliin ang daloy ng happy money para sa isang mas masagana at payapang buhay para sa iyo at sa iyong buong pamilya. Sa pagtatapos ng videong ito mga ka-daily, ang paglipat mula sa unhappy money patungo sa happy money ay hindi lang tungkol sa pagbabago ng laman ng iyong bank account, kundi ang pagbabago ng iyong puso at pananaw sa bawat pisong dumadaan sa iyong kamay. Natutunan natin na ang tunay na yaman ay matatagpuan sa pasasalamat, sa pagpapadaloy ng biyaya sa kapwa, at sa pagtitiwala sa sariling diskarte kaysa sa takot na mauubusan. Ang pinakamahalagang aral na dapat mong baunin ay ito.
Ang pera ay kasangkapan lamang upang paglingkuran ang iyong buhay at ang mga taong mahal mo. Hindi ikaw ang dapat maglingkod sa pera. Habang tinatapos mo ang video na ito, simulan mo nang bitawan ang bigat ng nakaraan at harapin ang bukas ng may positibong mindset. Tandaan na sa bawat arigato na binibitawan mo sa iyong pera, binubuksan mo ang pintuan para sa mas masaganang bukas. Hanggang sa muli nating pagsasama sa susunod na talakayan dito sa The Filipino Daily, kung saan ang bawat aral ay hakbang tungo sa mas maunlad na ikaw. Paki-like ang videong ito kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa baba kung ano ang natutunan nyo dito, at para sa mga iba pang content like this, mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel ang The Filipino Daily. Maraming salamat.